Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, Sairi, uban nilang aktor ni Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Borinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Kalibutan, gikan sa randakpan sa Cebu, mayong gabi ka natong tanan. Ako sa Ryan Mark, kabanata sa Attorney Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, mayong gabi sa tanan, mayong gabi diha Ryan Mark. O kumusta na ang tanan human sa lino? Yeah, me, I'm good. Pero pagkakuan, na-trauma biya ko for 2 nights at Tuesday mo to sa gabi, di ba ang linog, no? Unya, maro siya bawd. Tuesday ba to, no? When September ends? September 30. Yes. Yes, Tuesday sa gabi, mga 10:04, pero naman siningon nga 9:59 kuno, 9:55 or something like that. Nara din hang dapita, o niya, maro siya, mura kag nagsakay barko nga nag-ana ba, tuya. Actually, nahinundom yung ko nung similar experience siya sa katong linog sa Bohol, pero ang katong linog sa Bohol na magugug sa CR, makadungog yung kag sound, murag mo inaana. Airy to siya, kay ka na murag na dyan mga nang ligid yung mga batong dagko kaayo sa ilawom sa yuta ba. Karon kay way inana nga Wala inaana. sound, unya siguro kay ako lang feeling no, kanus ani mahuman, unya nagsinagitay na ang amo ang silingan. So magpanik po ka no, makapanik man ang makadungog ka, nagapanik ang uban, so bisag kalma ra ka. Nanyagit na sila. Oo, nanyagit man mo ang silingan, so mahadlok po kag apil. Yes, ako kay mura lagi siyang tiyatuya rin ako, oh my god, linog. Ang kuan kay seconds before the linog na iniabot nga kuan advisory. Seconds before. Nakadawat ko message, Nga text na, message. Linog is coming, or linog underway. Mao ba? From kuan siya, from Google or from Meta ana. Ay basig nag-una na basig na advancean ka o kuan. Na iniabot unya mo to nga ni tindog ko kay naghigda man ko pag ana na ko kula linog, so ni tindog ko pag tindog na ko nakalingkod ako sa bed nilinog na. Okay, ako kay Paspas kaayo. paghuman og linog, paghuman ning kalma na, di pa ko ning check kay ang nagunaw na ko sure jud ko ani maglumbag text ang mga tao nga linog na pud. At that time of course, di ka ka-imagine sa scale pano, magtuo ka nga similar lang sa mga previous nimo nga experience. Okay ra ni, wala ra inana nga damage, pero kay bawo jud ka kusog yung kaayo to. So yeah. after checking unya later pa manggod dili manggod immediate ang updating og naunsa na murag na shock pa siguro tanang mga tao, naka-manage palagi ta og joke no nga mao din ni ang pasabot aning wake me up when September ends. Kuan siya kay wala man sa jud siya, unexpected man jud siya nga dito siya dapit sa Bugo Maigo. Kay dili siya usual nga lugar nga linugonon. Kay wala siya sa fault line, but it turned out nga naa din siya sa dagat. Actually naiyang kaugalingong fault line ang Bugo, pero dili na mao ang ning lihok ang kadtong naa sa Nailon Bay, so offshore nga fault line nga ilang na discover kagahapon nila gi-announce. I don't know kung kano sa agi na discover. Paghuman na sa linog. Paghuman sa linog nga naay extension sa fault line diri sa Sitio Luok sa barangay Nailon, no? Gitawag na siya karon og Bugo Fault. Ano Bugo. So naana sila ilan nang gipanganlan. Fault Bay. Bugo Bay. Basta. Fault kay naaman siya, dili man siya. So lahi, kadelikado ba nato paminaw no nga daghan ta og mga fault lines diri sa Cebu. Ang usa siguro nato ikapasalamat nga kung diri pa to sa syudad sa Cebu nahitabo with all the buildings, grabe ang damage. kanang damage siguro.
But still the same, no? We are praying for Northern Cebu. Bogo, luoy jud kaayo because 100 close to or more than 100 na siguro ang namatay gyud, no? Karon, Ang kalas. murag 70 pa man hinoon ang ang total count, pero nanawagan ang ubang mga local government units nga ug ang mga residente nga abton po ang ilahang mga lugar, no, ang Daan Bantayan, ang Bourbon, naay daghang mga lugar nga kanang wala pa gyud kaabti og mga relief sa pagkakaron. So naapoy panawagan ang ato ang governor karon nga katong kung pwede i-organize siguro, mas organize siguro nga paghatag sa Because relief, centralized nga paghatag kay Because ang traffic nahitabo na naman kaayo. ko doon, attorney, daghan na kayong mga private people, individuals, Going there. organizations nga ngadto in their private cars. So, grabe ang traffic. And ang mga kalsada is guba, so you don't expect nga ang full nga Ritsyo, lane. tanan makaagi. Oo. So Musamot ka delay. Musamot Adin ka mga delay. medical kuan, mga medical teams nga ma-delay sila sa road bus. Kung dunay emergency. Muna ang panawagan nga kung gamay ra ninyo ha, ihatag na lang ato sa province. I-centralize ang paghatag para mas dunay system and probably mas maplanuhan og asa nga lugar nga kanang mas nanginahanglan unya ma-divert didto. Siguro kung may alternative nga mga kalsada nga ma-recommend nga adto iagi instead sa main road sa highway, siguro mapangitaan og system. So kanon murag mo ipanawagan karon nga kanang ang kadtong mga wishing to donate, well dili man pugnan, no, ang mga donation, mas hatagan siguro og system kay masakripisyo man gihapon atong paghatag kung more than pila ka oras na ata sa kalsada tungod sa traffic unya nanginahanglan, no, kanang immediate assistance ang gipanginahanglan og relief ang gipanginahanglan sa mga wala pa in taon na abti o kanang tabang hangtod karon tungod Pero kay kung traffic. nanamoy target gyud dito nga lugar, like for example, nanamoy contact dito, mo gyud ni inyong hagsaan sa inyong hinabang. Say for example, one barangay mo na inyong contact. So ang inyong gida is good for the entire barangay, you go there. Pero kada bang mutabang ra ka, wala pa kakahibaw asa ni mo dadon, kada magsalig ra ka, inigabot mo dito sa area mo, sulti ang mga officials dito, dadaan ni dito kay kaninga lugar o panikadawat, might as well ihatag na lang yun sa province or kada mga dinaghan or dinagko na nga kuan para mausa siya. But there's also a concern, actually dili concern, mga panawagan ba, suggestions nga, why don't we ask help sa mga tag-iya o mga barko? Kaya kung traffic na ang land, pwede man siguro iagi na lang siya sa dagat ang mga relief goods. Yeah, and the actually, response. that's a very good idea nga should be considered by those who are in charge sa kani nga operations kay kinahanglan gyud ni nga grabe ka organize para mas efficient ang kanang pag-deliver sa serbisyo, no, karong panahon na kay gikinahanglan gyud way gikaon ang mga tao gasigi og uwan luoy kaayo tong mga taga Medellin nga nangsud na lang in town sa plastic para to keep themselves warm unya ma-shield from uwan. Or the mga Navy, because I remember katong after Yolanda, grabe man sa gyud kay tong damage ato nga mga tao wala pangkanon. Ang gipang-utilize ato gyud kay Navy boats man gyud ngadto sa mga dagkadaiyang mga probinsya and also mga helicopters. Yeah, but we need really a system nya grabe centralized siguro nga pag kanang pag-distribute. Centralized meaning kanang usa hiniusa para makitaan ang daghan kaysa anang magpusok-pusok nga hatag unya kanang limited kaayo ato ang kalsada rong panahon na unlike sa Yolanda wala may kuan kanang i-clear man nimo siguro ang kalsada at that time although grabe pod ang damage i-clear nimo wala guba tumbar ang mga kuan, mga kahoy, although dugay gihapon nga tangtang, but then karon it will take pila pa ka months ang rehabilitation tungod kay gikinahanglan nga ayuhon ang mga kalsada. So kato ang alternative could be ari sa dagat, no, that should be considered by those who are manning the entire operation for disaster response ato ang probinsya. Ako nakitaan ganina ang buntag sa Facebook Rosadto, pero although mga reporters man to ang nagkuan nga kanang
diha pas Danau City perti nang taasa sa traffic na sa Danau pa lang traffic kunya ay mong target Bogo, Medellin, San Remigio, layo-layo pa biya to. So inana kadaghan ang mga tao dito. Nasa ko mga friends, mga designer friends nga nangadto the other day naghatag sa hinabang na sila target gyud dito. Nako di uban ni mga kuan nga pilaray da nga tubig unya usa ka pamilya ang nihato dito yung picture tawag nila mga cloud chasers. In fact, si Jessa Agua, may presidente ron sa Rejoice, regional journalist, regional association, regional. Basta ka ng mga reporters covering the regions, mga department offices, regional offices, to aron sa dito sa Bugod. Ingon sa siya, daghan ko no kayong cloud chasers dito sa Kuan. Sa area lagi, sa ground zero. So, panawagan nga, kung pila ra ni inyong da, mas daghan pa ang nagda kaysa inyong inughatag dito, ayaw lang sabog iksen, ayaw sabog sa leda there. Pero, well, on the other hand, malipay ta nga daghan ang willing mo tabang, usahay sometimes, albit unsa ang motivation, no, pang cloud chaser, malipay ta na. Pero kung nakakos naman gud siya og disruption sa operation, pangita mo laing lugar nga pwede mo magpa-picture. So, ang province of Cebu na sila'y mga drop-off station for the donation, like katong usa ka Japanese nga niingon siya, no, palit siya pila ka kaning Jollibee nga food unya iyahang i-donate dito. Adto mo dito pag clout ayo na mo adtos norte para mausa na. And nagsigi pa ang aftershocks actually. Mao na, it's not safe to go there hangtod karon, and there's really a need to be more efficient sa delivery sa services. So kung nanawagan karon nga kung pwede sentro lang usa ang donations, walay ning pugong sa mga donations, pwede ra gyud kay it's very welcome and needed at this point. But congested ang mga kalsada, it's not safe. So ari lang nato ihatag siguro sa mga dunay operations para mausa ang atong paghatag mas efficient pod ang serbisyo nga ato ang ma-deliver, no, kay nag-ulos-ulos man ato ang kanang kasing-kasing karon para sa mga taga norte sa Cebu. Pero kung na mo'y target, by all means dadaanan ninyo dito. Like for example, na may contact dito na may mo dawat ani nig abot gyud na mo dito. Kaya naman sa uban gud nga mga pamilya ba, mga organizations nga naa dito, appeal sila niya. Mo ana wa pa mimi ka dawat diri, wa pa man jud naabot ang ayuda dito. So syempre maluoy ka. Mo na imong target, imo jud nang dadon dito, pero ang kuan sa attorney kabot lagi mo dito nangaguba ang mga dan. So dili gud ma-penetrate nimo ang mga kabukiran. Dili nimo madali-dali. Namugoy na basahan sa Facebook pa nga nagyaw-yaw nga danan siya nga ngano malagi pag election nga kani mga politiko abot mo jud sa mga suok. It's a different thing because walay linog, walay na nga naguba nga mga kalsada. Oo, so lahi na. Ako even ang kaning kung doon na tay mga individual na gyud nga target going there, kay of course katong mga dunay pamilya di ay no nga ganahan tanga magarang i-centralized nato. Pero kung wala, ganahan lang gyud ta mo donate, siguro DSWD can facilitate na isa nis mga ahensya nga gahatag og mga relief sa pagkakaroon nga kanang kay bawo ka nga sila gyud kay manghatag na DSWD og aris gobyerno. Kung wala tay salig sa sistema sa gobyerno, siguro mo kami na lang mo adto, pero that's the risk. Please consider that. Yes. Mo padayon ta after this break. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Okay, daghana sa atong isgutanan ron ray tungod lang yun sa tungod sa linog no nya napag itong bagyo si Paulo nga thankfully wala diri sa ato kay grabe mo dugang dito sa Masbate. Dili na nanas norte gyud o nanas norte Kay katubang ning ato ni una dito si ato ang presidente PBBM. nga niingon siya na ang parang may lindol sa Cebu mo tong gibirahan gyud siya maayo nang murag ko kay idea nga grabe ang linog sa Cebu but siguro wala lang ma-briefing og maayo or wala mo sink in sa iyaha unsa ka kusog o unsa ka grabe ang kanang kalamidad ron dito sa norte no mao tong gibira-birahan. And because of that impact, murag natayog sining utok aning ubang mga BPO managers. Kay mo ni hot item ron diri sa Cebu City. Nganong murag business as usual galinog no niya ang reklamo sa mga call center agents na ay mga nag-file og action tungod kay paglinog giingnan gyapon sila nga to proceed padayon unya wala pa gawsa actually napagid kunoy ng lock gigilakan sila di sila pagawson unya siguro katong mga nanggawas na to be safe kay that's the protocol no you go out of the building labi na ning mga building na to tag-as kaayo and di na nimo pabalikon unta kay safety first ang atong gihuna-huna no. Wa pa gani ka ka-assess unsay damage. You don't assume nga okay ra imong building kay wa kita sa dapat damage. mo certify. Sila gipabalik sila sa ilahang management to go business as usual. Grabe ka insensitive nga decision making on the part sa management ani nga mga BPO sa pagkakaron no. I hope kani sila ba mga Kristiyano ug mga Katoliko man siguro ni sila gisud siguro sa iyong kasing kana lang ha you don't need to be a Christian to consider the safety of your people nga nanarbaho and it's earthquake natin mga earthquake protocols wala mo'y earthquake drill sa inyong lugar or nag-earthquake drill mo feeling ninyo earthquake drill pa to unya kungod kay human naman ang tayog-tayog inyo nang ipabalik uy dili na inana uy no safety first. So dapat ra gyud no nga i-question nga tos dole safety standards. Ga-follow ba nig safety standards ang mga BPOs nato diri sa Cebu? Grabe gyud ka insensitive no nga kanang decision making o na-shock ko pagkabasa na ko anong balita unya. Naana ko nakakita ka to man ni reklamo ina siya pabalikon siya kay AWOL lagi ko na siya niya siya. Well kung AWOL na siya so be it. But ina siya kumabalik na. Yeah, sa empleyado. Nakasay na nga klase nga management who do not care about your safety or your life. Hala nag AWOL din ha. Kisa pa may AWOL kung mahagsa na din ha. Mauna, no, nya wala pa dito ma-assess. Kay wala ba ya kinahanglan na siya bisan pag imong tan-aw ana nga wala may cracks and all. Dili man ka pwede mo inaana because dili man ka building official or dili man ka ang authority to certify or to clear out nga okay na iyong building. Mo bitaw walay klase pagkaugma. Kay pagtan-awon pa ang mga eskwelahan kung safe ba gyud siya pabalikan sa mga estudyante? Kana no, ang safety sa eskwelahan, sa mga eskwelahan. Okay, lain po ng issue ng mga eskwelahan nga namalik dayon og klase pag humano building sa kani mga BPO. So kana ako I fully support the workers sa ani nga mga BPO nga mukihan no kay it's a question of safety sa imong mga tao imong mga empleyado dili taw ni bagyo linog taw ni integrity sa imong building imong ipabalik gas sige pa nag aftershock imagine na no wa siguro ni sila kasuway nga mo aftershock ni ang linog ini kahuman nya pabalik ko kag trabaho and imong mental health in town sa imong mga trabahante how did you feel at that time? Di ba kumutay og lagamay ini kahuman kay maguna-una na day kag ayay nanasad ni ako kay pagkaugma mo lagi pagka Miyerkules sa gabi kay dugay sa ko natug ba ing wala mga alas 10 ra ba to pag Martes or gabi no so unya ra ko matug uy kay bisig mutay og bisag ni kuan so mao na siya it's not only the structural integrity sa to ang mga buildings it's also the mental health no unsa ka stable ta sa pagkakaroon nga nanga-shock ta and nanga-trauma ta tungod aning linog no grabe kung bagyo siguro ikaw mas bagyo man na ang imo manglimpyo na lang ka which wala is naman na aftershock may aftershock in the very rare kuno di naman siguro kabalikan or kay bawo kay balik aftershock magsige kag katayog magsige kag ka-insecure no mabuhi pa ka kuan no ikaw man not to mention kung napagyud kay parinti sa norte
at that time. So mao po ning question sa ubang mga eskwelahan. Ako i-relate. Naa di ay? Namang ubang mga eskwelahan nga ning announce nga murag classes as usual pag human, pag October 1 man ta na October 1 wala man September siya 30. September 30. Klaro na gyud na October 1, walay klase no. Ang October 2 can we be business as usual ini kahuman atong klase sa linog after checking no kay na may mga ubang mga eskwelahan niingon nga okay ra man ato mga eskwelahan balik na tag klase no nya may isa nga gibira-birahan in social media kay murag insensitive man paminawon murag business as usual so gi-change ang announcement gihimo na lang nga it's up to the teachers kung mobalik ba siya synchronous classes still para nako kanang at first wala ko naguna-una nga something wrong pero later on ang imuhang structural integrity siguro sa imong mga buildings okay ra pero kumusta ang mental health sa imong mga estudyante at that time no nya not to mention again katong mga estudyante nga dunay mga pamilya estudyante teachers personnel nga dunay mga pamilya sa norte nga ganahuna pa in town kumusta na to ako ang mga parente dito okay ra to sila kung naa sa lugar nga nangagrabing pagkaguba sa ilahang mga structures dunay mga landslide na apil baka ha no so dako kayo daghang kay consideration nga na more than siguro sa Baguio although ang scale mura-murag Yolanda nga type mao na gi-question karon no asa ang ato ang kasing-kasing while we ingon ta nga we consider the trauma sa ato ang mga nga na-experience sa atong mga estudyante, sa atong mga maestra, etc. Pero kung murag feeling business as usual na pod gihapon ta, where is our humanity gihapon balik gihapon ta no sa kanang giunsa na to ang pagka-Kristiyano gihapon. Ako nakitaan kay ang UP Cebu nag-debriefing sila pagka-ugma ba to, pagka-1 or pagka-2 katong gipaadto nila yung mga estudyante and then debriefing wasa nagklase. Nag-debriefing na sila for unsay imong kuan after the linog. I think ang UP and ang UC were one of those first or if not the only ones nga niingon nga wala gyud klase until Monday. Karong Lunes. So that's very considerate no kanang okay dili sa tabag una-una sa tong klase kanang ato ang mga deliverables dila sa nuran let's consider first ato ang mga sa mental health gawas of course sa integrity sa itong mga buildings no karong panahon na which is actually sakto na siya nga para nako sakto na siya nga decision ang Miss Asia Pacific sad naman diri Miss Asia Pacific candidates kay ngari man ang pageant ni ka October 8 timing kay sila pagkahuman sa ilang gala show pagkahuman jud nilang pasok mo'y pagtayog dito sa Radisson. Mao tong nagdagandagan si GoPam dito dahil GoPam pagkaugma ato na si GoPam kay pagkaugma ato sponsor ba ya ang Cebu province. I don't know kung mahinayon pa ba ni because ako naibawaan murag sa Capitol magud supposedly ang coronation ana ini ka October 8 pero murag mag-change venue na siguro na sila because murag lain sa kay ko anon nga diri sa other side sa Capitol compound diri perting paning kamot og mga bahi kaning mga relief goods and then there is atubangan nag-pageant ka. So I think they will transfer pero ang itinerary ato Miss Asia Pacific after the gala show katong pagka September 30 ini ka October 1 sa hapon mag-press con unta to sila dito sa Capitol about the pageant na of course promoting Cebu no ang tourism aspect sa Cebu. But then, kay naglinog naman, so nangatog hapon ng mga kandidata, pero nitabang na silang pamutos o relief goods. Sakto sa siya, nga course of action, no? Kay, murag dili gid siya opportune time para aning mga beauty contest, beauty pageants, at the time nga, dunay calamity nga giatubang. Labi na nga, grabe ka immediate, no? So, sakto ra yun na, it's a good, muna itong itawag nga good sense sa mga ang pagkaugma, no? Ang October 2 ato, nag-debriefing sila. And then mura pagka 3, nangato sila sa area man kay nang hatag jud sila sa ditog mga kuan. Which is good. Relief goods. Sakto na siya, no? Nindot to nila experience nilang pageant, nadyo kabulukan. Mas nindot nga inaana. Kaloy sa Ginoo, maayo rasad nga safe rasad sila gyud dito, no? Kay dako kay to natong kuan sad kung na-timingan ba unsay nahitabo sa mga kandidata because these are mga lapas siguro 50. About 100 siguro, 70, 80 siguro ka candidates. So 80 countries are here. Ang ilang mga representative, no? Pero
Pero surprisingly, or wala lang ko sa loop, wala lagi ko kitag daghang pictures. Sa mga contestants nga ni Agto sa Norte para mo Gahapon sila na ngadto. 3 gahapon. Oh, yeah. Nauwaw na 3. siguro nga kanang grabe man gud ato ang bashing ani mga cloud chasers no. So wala siguro ganahan kay padung na ta sa ato ang topic karon kaning paghatag og mga donations ngadto sa Norte amidst sa daghan na nga nagkalisod no, dunay daghan wala maabti, dunay mga gayaw-yaw. Actually no, gawas aning kanang naglisod na tag-adto dito para mohatag og tabang kay ni ari si President Bongbong Marcos niadtong October 1 murag after mas bate niya nga ningon siyang parang may lindol yata murag ingon ana niya pagkaingon di pagkatusi ani nga ring October 1 dito siya naman siya sa mas bate nga parang ari niya mga DPWH ana anya October 2 ningari siya og ning announce sa iyahang ano quote-unquote donation man to ang gibutang sa news. So, nag-wonder ko ha, kay bitaw, ano donation from the president, diba? It's not donation, it's not your personal money. Oo. But anyway, ang mga LGUs nga nahatagan would include Bugo, 50 million, yan na ito tag 20 million, yan na ay tag 10 million, etc. Yan na leave out ang Bourbon. Wala ma-mention, wala mahatagi ang Bourbon. Unya daghan nagreklamo sa system. Nanay nang gawas nga question nga gipamulitika ni ang pagpanghatag og relief. Murag general na lang ha kay ang katong kang President Bongbong Marcos di man to relief, di man to personal money niya. Oy, kung iyahatong confidential fund, kuwang rato gamay gani kaayo to. Pero ano matagi ang ubang mga lugar tungod ba kay kontrapolitika? Mao ni ato ang pangutana. Mao ni ato ang pangutana karon kung motuo ba mo nga na politika ang pagpanghatag og mga relief items. Oy, atong question ang mga pagpanghatag og relief para sa na motuo ka ba nga dunay sagol pamulitika ang pagpanghatag karon og relief goods ngadto sa mga biktima sa linog sa Northern Cebu. Ngano man ikaw, Ray? But for me, kung kato lang wala appeal ang Bourbon murag good faith siguro naliban lang yun siguro. Pero dako kay siya nga naliban. Wala kay nakuan, wala pa siguro kay na inform ang person ba nga appeal ni siya or whatever no, pero ang usaman sagud sa kuan nga nung ingon nga murag pamulitika man ni because ang usa sa mga issue ron or mga pagsaway nga nadawat sa kuan kaning ongoing relief kuan campaign is nagtipon og matud pa sa mga LGUs lagi. Wala ma-distribute. Wala pa gigi panghatag dito daghan na kay nagutman so nanay mga nagyaw-yaw nga ay da ang hatagan ana kay ang katurong mga suod jud sa tighatag or tiglista. Pero kung tinuod na siya nga klase nga mentality, grabe ka ko ano, kalus and insensitive na gyud ang ato ang mga public officials nga at this time nga daghang nangamatay, daghang naapektuhan, ang imo gihapon ginahuna, ang imo gihapon mga supporters lang, ang imo hatagan. Akong feeling dili man sad siguro ingon ana gyud. Because in fairness, nitingo man si kuan sad si usaman sila sa gibash good. Si Sandro Mejio, Vice Mayor Corominas Gonzales na siya na dili man wala man na namugi ko ihatag man gyud na actually pwede ra gay na ninyo kwaon sa inyong mga barangay captain jud dito sa munisipyo no or asa na nila ilang ipamutang ilang mga relief goods. Ang problema nila mao na usa is mga guba lagi ang daan. And ikaduha lisod so tungason tong mga suok-suok na gyud kay unsa man siya pagdakong dili makaagi ang mga truck dito kay guba ang daan so tagsa-tagsaon siya glokdo dito ana no so usa na insya guba ang mga daan ikaduha is that unsa pa ting giingon kanang kulang og manpower kulang og volunteers nga mao gyud mo dala ngadto sa mga lugar o mobahin so daghan na og donations nga nangaabot daghan nag mga relief pero ang mobahin-bahin and wala sad sila kasakyan ang wala sila kakargahan ang kalsada padung sa lugar kung asa ihatag ni nga mga reliefs and of course ang identification pud asa nga area ang angay hatagan so ako on one hand wala gyud ko gauna bitag politika at this time siguro ang efficiency lang gyud siguro sa pagpanghatag karon og donations mao nang I would really support GovPam no katong i-centralize nga lang kung naay mga ahensya anang dili kayo daghan nga mga padung didto nga kanang
individual gani nga tabang kanang naatay mas systematic siguro nga distribution kay kana daghan nag-relief, daghan nag-ipanghatag pero kinsay mo hatag nga ang mga tao bisita na Yes, no daghan apektado masad sila. Oh, apektado sila. O nya, sige Oh. na lang. Kaning I would really admire those nga bisag na nasakitan sila kay na biktima sila pero tuag gihapon ilahang naong para Iserbisyo. makahatag og serbisyo ngadto sa uban. No, I would really not discount. And makasabot the sa effort. ko naman to, di ba, few, murag 2 days after kay ni, daghan makay itong ganahan jud mo volunteer. Yes. Nga mga to jud sila sa ground zero pero gihunong sa Kapitolyo because lagi, if you are not trained, aning mga inaani, mga Precisely. disaster, posible nga makadugang hinon ka sa risgo dito, luwasunon hinon sa ka dito sa Ikaw area. na tabangon so Oo, kay magdugang-dugang na sige pag aftershock. Mauna nga kanang siguro if there is something to be learned karon no while we are doing this ang system gid siguro sa pagresponde nato og inani nga klase nga disaster kanang siguro ako para nako dili siguro pamulitika na lang gyud nalibanan palitan ang Bourbon ang reklamo gyud nga nawa sila mahatagi kay ang sa to gi-mention kay Gwen supporter man day ang mayor diri no basing ko tungod ba kay mauna pero ako under one hand bagud gonon ako Gwen is Yung BBM president man to, oh. yeah, BBM is mo nang hatag so dili siguro na mao Nalibanan ang ba to? nalibanan na siguro and I think it is based on the number of casualties on record kay gitan murag tan-aw nimo ang distribution murag gibase ra man gyud sa kanang pilay patay o so kung wala Epicenter mo siguro ng Bogo, daghan kay dito ang nakalas sa jud. pero para nako gamay Sila gamay ang ra ang 50 million kung the president is being criticized right now sa iyahang pila ni iyahang confidential Billions. fund o billion sa 55 iyahang billion ba to? confidential fund ang nganong katuro kagamay ra pud ana grabe ang scale and we really need kanang centralized nga management karon sa kanang diha sa disaster dili lang ko mo suggest kay actually basig magdugag-dugag ta saba ba I'm sure na anay daghan kaayo nga experts management Yes. experts sa mga disaster so if natay suggestion sintro na lang dito atong mga suggestion kato those are good suggestions kung mga tag-iya sa mga barko would volunteer their barko at this point kato mga kontraktor nga nakakwartag daghan di na lang ta mag-identify og kinsa whether nakakwarta mo or wala kada mga dagko kay ninyo nga mga trucks kay kinahanglan ang transport uban pa no nga pwede iadto na sa kinsa nagsentro karon sa management sa Murag na ako response. nabasahan nga ato, murag Gotham siguro to. Murag naiduha ka shipping company nga kanang willing sila mo karga sa mga donations from Manila to Cebu for free. Ang ako lang is kaning gikang Cebu. nag-wonder ko nga nung wala pa na to gigamit jud ang Navy kay mo man jud na ang katong pagyulanda gyud nga kanang gasto ba ya jud ang pag-transport kay nag relief goods campaign masad mi atong pag-Yolanda jud for Pilar Camotes no so mo man jud to nga gasto na kaayo kung moagi jud ka sa usual transport no pambot biyan ang sakyan kargahan mo dito sa kuan ana nya kanang moto nga ang Navy magpa-schedule man kana sa Navy and with this ang authorities are governor and the scope ba sa damage good the president can at least order the Navy na prioritize that i-transport ninyo ang mga relief goods from Cebu City to Bogo or to Midilien mas dali siya kung ngaris dagat agion kay walay traffic Basig na ana ka lang dili lang active ilang PIO. Wala ta kibaw. Because I'm mo sure dyan na siya. na mo na siya no? dapat na gyud ang kuan sa dagat na and there were helicopters also sa Air Air Force Force, so yeah no? Kanang katong makita nato sa mga Oh. salida sa sini nga ipang-drop na lang nila ang Sa mga Pag-Yolanda, relief. yun. Ipang-tagak na lang nila kung asa ang mga tao. Siguro, yeah, probably you can do that. kay sa Yolanda bitaw pag sa Yolanda is nakakuan may ato naka-transport man may og relief goods to Pilar Camotes nga nag-helicopter may but dili to sa Air Force nga helicopter sa Coast Guard nga helicopter So, daghan gyud. duha ka balikan dito padong So, need lang gid siguro og mas efficient nga kanang disaster response sa pagkakaron. Dili siguro pamulitika pero napay provincial disaster risk management sa pagkakaron kay I think it's directly under the office of the governor. So kinahanglan siguro og specialized na gyud na siya nga agency separate from the office of the governor under niya of course pero and dili- also kanisang kuan kaning information baka na bitang information murag i-update jud nato pirmi ang publiko and then kaning mo clarify sa mga kuan na
Because ang mga tao magasigid ko sila assume base sa ilang nakitaan sa kanang social media, so musamot kasaba. Mauna, Oo, so, kinahanglan natay dapat tay klarong blow by blow information. account ba na nadyo siya appointed nga mora gyud imong spokesperson ka kanira jud nga matters imuha. Ato na ning basahon Oo. na to ang mga komentaryo gikan ni Marian Gas. Wala ko na siya kabalo. Ha? si Marian niingon siya wa siya kabalo. Nganong magkakaibalo pod. Opinion na natong ipangayo. Si Belinda Baid naara na nila og pamulitika ang ilahang paagi sa pagtabang sa mga biktima sa linog. Ginuore bahala nila Sharon naman pod bisag gikastigo na ta sa katalagman gisilutan na tas kay tas silut uy. Tungod kay gisamukan nas pamulitika politiko nga nagpahimulos inyo pa gihapon ng buhaton grabe naman pod isalikway na ng style sa bulok o ay kalimta na ng away sa politika paisip-isip pahumot sa taong bayan para mudaog sa eleksyon ayaw na kay nanggawas ang kalamidad di siguro silot ako di ko ganahan mo ingon nga kanimay ani kay silot kay ang dapat silutan katong mga responsible sa corruption etc. Ayaw po ang mga inosente nga mga tao no. So on one perspective on one hand but sakto na ang point nga kanang grabe na kato akong giingon ganina nga grabe ang nangamatay, grabe ang scale sa damage unya pamulitika ra gihapon atong gihapon na grabe na gyud kay sensitive. So 2028 naunaan na namong ninyog maayo no and every time mag naatay calamity and of course baha which is regular kinsa inyo hang gipamutaran panahon sa eleksyon. Yeah, so Ginoora ko na bahala ingon si Belinda Baid atong regular. ay karon I'm thinking na I remember now no na katulagi katong pagyulanda is nagkarga mamig relief goods nga helicopter ang gikargahan padung sa Pilar no kamote. So kaning mga dapitron sa Northern Cebu nga dili matap because guba ang mga dan kuan ni siya sa maabot ni siya kung helicopter ang kargahan. So mo ni nindot Sa ni nga relief salida goods. sa sine. Kung adto gamito ng mga helicopter sa mga hard to reach tungod kay guba ang Oo. mga kalsada, nya ipang-drop na lang ang mga relief items sa mga lugar nga gikinahanglan. And it needs actually ay kanang mura og technology na namtay technology ana karon para pag-identify specifically asa ang mga lugar nga gikinahanglan. And I would commend one student Yes. of Comsay ba no nga nakahimo og app para i-access to nato para maka-identify asa dapita ang nanginahanglan sa tabang para dili ta magpunsisok at tugbilin sa mga LGUs nga napuno ang mga kalsada para na traffic na hinuon. So ningawa sa news and I think nailain nga app nga ipang-share karon para maka-identify ta og asa ang mga lugar gyud nga nanginahanglan ug unsa ang mga gipanginahanglan. So ang needs of course we know tents and water, pagkaon, pero namang mga specialized needs para panihana mo sa CLB amoa is kaning focus ta sa women and children pod usay makalimtan no baby formula kung wala ga breastfeed or kinsa pa may maka-breastfeed ug panahon na maning kamot ta mga panginahanglan bata, diaper, etc. Kay lisod kaayo ang tubig yun, di kita kahugas. Una sa nangita mga hygiene kits. Sinina underwear because di na sa makapanglaba dito kay wala man sa tubig. Mauna, fresh underwear. Ayaw lang po ng mga underwear nga ginamit o kanang Nagisi ng mga gisi-gisi garter, na in town. loose thread. Kung manghatag ta og relief, ayaw lang po ng mura o basura na lang po nato. No? Oh, believe ko atong nato yung mga nanghatag nga brand new gyud nga mga Dapat. underwear. We would actually recommend kung manghatag mo Pangputos o pag yun. underwear kana mga brand new nga mga underwear. Di man necessary nga mahalon nga underwear. Dili ra kinahanglan Sa online gani daghan king brato mo akong gipamalit actually. nga pang donation nato. Dili no? pa pang donation for my personal consumption pero I'm thinking yes daghan king brato sa online. Pwede ra og ingon ana kung ganahan ta makasave unya mag-online ka niya, ipa-online delivery nimo sa LGU. Samok-samok linain mo ang delivery nga to niya, apil-apil sa traffic. Okay, pwede ba ka mo online, di ba? Ipa-deliver lang nimo But I dito. think bayad daghan ang makay daan. wholesale sa diri sa Cebu sa Tigyon nga mga tindahan ba. Wholesale dapit na carbon and all that na mga brato rasad.
Mas makabrato man ka kung bulk jud imong paliton. Tinuod na siya, and we really would suggest nga i-add to, kung ayaw na lang mo, kung wala mo intended good nga target, wala mo partner dito nga maugi inyong hatagan, i-centralize nga rin sa mga ahensya nga mao nang distribute karon para maka-identify good food no kung asa gikinahanglan ning inyong mga donations. Okay, and then Yes. tong next topic atur grabe kay ning kuan nila karon. Kaning kang VP Sara nga mutunga siya didto para sa iyang budget hearing on two conditions. Kinahanglan mutunga sa ng presidente to defend his budget request, and also kinahanglan nga i-lift na ang katong mga lock-in katong sa mga staff ni VP Sara nga gikuan last year sa Congress. She cannot do that. Oo, and so- she knows she cannot do that. So Labot she, kayong mga congressista. she really has no intention of appearing. Mamutunga. Ning tunga man siya dito sa Senado para sa ilahang hearing. Kay friendly man na nga venue ni VP Sara, pero wa siya mutunga nga ri sa lower house tungod kay bawo siya awayon ra man Makontra siya niya kanan. dito. No, wala man siya kakampi siguro. Kung naa siya kakampi, yan ay suon. Yan, kinsa ning uban pa nga mga Duterte, pwede man na mo dipinsa niya dito, pero of course, politika naman nangaway na magani si Senator Cheese, no? Iya na yung gihinganlan si Romualdez nga mao gyud brains aning tanan, no? Na the one who cannot be named kuno iyahan ng i-name. So grabe ang politika ngadto sa kauluhan, away na gyud ni grabe, and kani ang budget ni VP Sara Ilan nga yung gipangayo? 900 million something. Unya million ba? ningon Oh. ningon to si Adyong Ong katong Si congressman Representative insya Adyong, nga oh. i-decrease ni siya. o ang Parihara siyang pangayo ang mga last year. progressive nga party listing ay 100 million na lang na kay di man mo tunga, di ba? VP Sara knows nga dili na gyud na mag-grant ng dinagko niya nga budget. But then tunga lang pud in town respitar. Wala man siya we could only do sa nga wala na gyud siya respitar sa lower house man nang dili niya tunghon, and leave it up to the lower house pila ilahang i-recommend nga budget kana kay bawo naman siya nga wala na siya angay ilalis kay Bisan pag usaon niya, debate didto. pakaulawan ra siya didto dili siya ganahan ana siguro no mao ra gyapon to yung attitude, dili ra pud siya motubag og sakto, which is disrespect for the institution. Nya wala naman kanirespetuha yung mga institution diri. OVP does not respect the lower house does not respect the VP. So actually okay ra so kung di siya matunga. Kay wa naman gihapon na maabtan ilahang lalis. Yes. Although nindot gid unta nga kumutunga man siya mo explain lang gid siya properly. Kita no makasabot man siguro ta kung naay sakto lang nga explanation sa budget ug makita ang transparency gani kani nga budget mao ni para sa iyahang personnel staff for the whole year na makita naman na mao ni amo ang intended nga padulngan no niitaan ni diring dapita kanang prioritization, pwede man guna niya buhaton, pero kay bawo ang iyahang feeling nga she cannot explain that to the lower house nga dili siya tabangan. But ako para nako ganahan ko maminaw niya kanang unsa ang iyahang budget o asa iyahang intended nga padulngan ani kay basin dag makasabot ra ta ako, I'm not close-minded enough nga kanang abi dim taganahan sa iyang mga palisiya, bati na lang gyud tanan. And she should explain that, no? She owes the public that. So she does not respect the lower house. It's really also like disrespecting the Filipino people. Baya. Kasi kuan bitaw sa una, VP Lenny bitaw sa una. Di man jud to siya kanang murag siya ra man to against the whole kuan, pero motunga man jud siya at kuan sa iyang budget. Respitar, no? Oh. And Kasi kay bao siya nga mga kontra man ako, ni kauyon ako kay kontrapartido she man was mga graceful tao na enough she was to there. appear. Yes. No, lahi ra gyud makitaan gyud nato ang kalahian sa character. Pero kang VP Sara siguro na mo lagi na bisan pag unsaon na akong debate din bisan pag makatarungan no ni akong pagkuan ma-justify din ako maayo, pero close-minded na gyud mo nga inyong kuan dili ko niyo hatagan ani nga budget. So dili na kumungan ha, murag nagkapoy-kapoy lang taan ni kaskas kuryente. Pero murag ila ra gyud no kay the Filipino people wants to listen baya gyud kung unsa ang iyang explanation sa iyang budget. Pero Wa makatay apil ani sila raman okay. originally ang iya ramang gipangayo matud pa nga budget mga 750
55 million ba to? Yes. Pareha sa Which was last iyang year. ipangayo last year. Unya murag ang DBM mo ni-raise it to 900 million. Sige lang, niingon mga senador nga ihatag na nila kuno ilang confidential fund nga itong VP Sara. Abot, pwede ba na? Magdi man na siya pwede. Mao ba yan ang gibuhat ni President Bongbong? No, nga iya ang kay Ato sa Kang Sara. Pag-assume ni VP Sara as kanang OVP, ang iyahang gikuan, sunod pa nga budget ang kang VP Lenny man, so wa siya dakong budget. So ang gikan ni President Bongbong mooy gihatag ngadto sa iyaha. So the senators are saying maupod siguro ilahang buhaton gibirahan ba to si President Bongbong kay dili lagi na pwede. Unconstitutional, no? Oo, dili na siya pwede, no? Murag ipalabas, murag ning lapas na to nga issue pero di lagi na pwede. So you cannot do that. Okay, ari na tas lain nga issue gihapon related sa mga Dutertes, no? Di kita mahuman og istorya ani kay supposedly September 23 confirmation of charges. So madayon, no? Kay dili lagi fit to kanang stand trial ang former President Rodrigo Duterte. Karon recently nagpagawas og statement ang abogado ni President Duterte regarding sa iyahang state of health, and the Senate issued a resolution para pag-ingon ngadto sa ICC nga ipa-house arrest si President Duterte nga rin sa Pilipinas, ari sa Davao City. Mao ni ato ang pangutana karon kay naay lain nga viewpoint regarding ani kung makatabang ba ni sa cause ni President Duterte or dili. So mao ni ato ang ipangutana sa inyo ha, kung nagtuo ba pod mo nga makatabang ba kang former President Rodrigo Roa Duterte ang resolution sa Senado nga ingnon ang ICC nga ipa-house arrest ngadto sa Davao ang kanhi presidente ngano man Di makatabang. in any way. Pagbasa dyan ako yung ko nga, di na makatabang siya doot hinuon ni Duterte dito. So ang ato In a negative way. makatabang og duot, yes. Makatabang siya doot dito because una, pagkabasa dyan ako, ko, ha? Ano naman sa niya, himo naman sa aning resolution nga, dili ba nila under ang ICC? Unsay labot sa ICC? Nga ko to, paminaon mo sa ICC. Namon sa Pilipinas, namon midiris The Hague. In the first place, dili na gyud ta member sa ICC, no? Kaning gawas naman ta. So, walay mechanism for us to Request or make appeal. any request to appear there, to make any appeal at all. So mao to ang giingon ni Attorney Chrissy Conti no nga kanang unsaon na ninyo pinaka first gyud problema sa So, Senado. Unsaon ninyo ingon dito sa ICC nga wa naman tay labot no outside ako lambo. I-attach na pod nato, i-attach na pod ni sa pleading sa kanang abogado ni President Duterte nga oy niingon ang Senado. But then wouldn't that be intrusion? Kay ngano di ay nga di naman ka miyembro nya nganong mo express kag willingness nga ari lang na namo nga wa naman kay appeal and you know that kung ako huwis ani sa ICC sa muka ani kay bawo naman mo nga wala na siya na I doubt ha kung i-attach na ni Attorney Kaufman ang kana nga resolution knowing it might probably have that effect nga kabalo naman mo nga dili lagi na pwede kay dili na lagi mo miyembro. I insist on it. So mao ni usa na ka other point. Wala na mo nga benefit. Wala na mo nga maka-appeal mo diri. Actually kung member pa kita sa ICC kung wa ta ning gawas pwede siguro mo appeal ang gobyerno ug moingon siya nga kanang papaulian na lang diri. mo I don't know kung sa mechanism ha kay dili ko accredited lawyer sa ICC but kay bawta istrikto og lain ilahang procedure dito pero kung miyembro ta ang Pilipinas naman ko kay certain privileges as miyembro no ang apil na siguro ana ang pag-express nga pwede diri lang sa Pilipinas no dawaton ra na namo siya sa interim arrest ning gawas magyutong fake news nga nakagawas na daw sa kanang President Duterte no sa from detention Sabado. Kanang fake news who benefits from it binuang man nga istorya. So wala na dili on those points alone dili na makatabang. The other point which gi-point out ni Attorney Conti no nga it will create an impression sa ICC if indeed no si Attorney Kaufman would manage nga i-attach sa iyahang pleading nga moingon siya ang gobyerno sa Pilipinas okay ra man sila kay maura ba ni ang langlalis ni Attorney Castro kay
iyang gi-quote si Attorney Castro nga ningon nga okay ra sa Pilipinas. Ang giingon ra ba ni Attorney Castro nga depende ra na sa ICC, no? Karon iyang i-attach ning Senate resolution saying okay ra man ang Pilipinas nga adto dito. The impression you would create sa ICC nga inana di ay good ang influence ang mga Duterte diri sa Pilipinas, no? Senado na gud gihapon ang plead for him nga adto ibutang sa Pilipinas. So the influence is still there. So di gud siguro maayo nga kanang iadto, no, ang kaning si President Duterte kay grabe ang influence diri sa Pilipinas. In short, sa leader yun na siya, wala siya kuan. Unsa may ma-achieve na nimo sa leader yun na. Pero kung nahuna siguro ang Kaufman siya kasamo kaning mga senator diri. Kita muna lagi na to diri pakiluoy nga mag-interim release na ana. Kaya sa ingon ani. Yeah, I think mo gani ng rason nga nung iyahang gi-kick out si Harry Roque. Kay maghimo-himo mas magsigig sa lida og iyaha nga dili helpful sa cause. Karon ang Senado naghimo na pog resolution knowing kay balo ni sila nga it will not have an effect ngadto sa ICC as explained sa spokesperson sa ICC. Dili man sila political institution, wala ra nang politika nila kanang mga political pressure. Kanang mga diplomacy, wala man ang mga inaana. Yeah. And on the other hand, ang laing makadaot kay isas mga ning pirma sa resolution is Senator Bato de la Rosa nga gihugon-hugon, actually dili hugon-hugon, apil gid iyang pangalan sa mga isyuhanan og warrant of arrest and probably late this year or early this year. So murag kada tuig na madakpan ani kung maoning istoryaha kay February man to si President Duterte. January si Bato. So mga 11 months ilang diferensya. March 11. No? Yes. So magunahon na kakaroon nga kanang bitaw nganong buhaton yun nila ang saba-saba nga di man makatabang ni President Duterte. Makatabang siya doot. So mao ba na inyong ganahan buhaton sa pagkakaroon nga iduot ninyo og samot by pretending nga you are supporting him? Mao ba ni ang script sa pagkakaroon nga iduot ninyo but in the pretense kay siguro gibuguan gid siguro sila sa mga DDS nga dili maka-figure no nga uy wa man ni katabang no nya kadto lang pananglitan ang nanggawas nga news nga nakagawas na si President Duterte. Malipay of course ang mga supporters ni President Duterte no, but on the other hand ang mga dili mo support kay bawlaw na manggod ana so di na mailad wala kebs manggod na ang ICC. Nahunong naman siguro ang mga katong mo directly message sa ICC no nga mga accusing the Philippines and ICC of kidnapping President Duterte. Wa gyud nakatabang sa ilahang cause. Nothing that's ever done karon really help sa cause ni President Duterte. So I don't know the Senate is sincere siguro sila sa ilahang support kay President Duterte. Daambot lang uy basin sa ilan sa nagigamit-gamit si former President Rodrigo Duterte para muhumot sila sa mga DDS. Kaya nasin sila mga political ambition for 2028. So gibuguan gid sila sa mga DDS kung mauni kumutuo pod ang mga DDS ani nila basin og nagkasinabot silang tanan. Lumbaan ay lang gyud sila dinhag pahumot sa mga DDS. Kay who is the communication for? Ang katong mga anti-digong dili na magyud namutuoan ang effort no i-criticize magyud na and of course ang feeling lang mas critical and mas mubasa. Pero ang mga supporters si President Duterte are always hoping for this kind of good news nga kanang mutabang jud para ni Digong muna ilang kuanan. So muna giapa sa mga senator nga nay political ambition, presidential, vice president siguro the most. Daghan gana sa mga DDS nga mga senators ang naghandom nga sila mo'y pilion ni VP Sara as vice president contender. But take note nga mga DDS diri sa Cebu nga nanaga nga pildi baya. Si Gopam Rabaya ang ning daog. So dako una-unaon karon sa mga kanang supporters ni President Duterte kaning mga effort sa mga politiko nga seemingly kanang nagtabang pero actually wa nakatabang angayan baghapon ni ninyo silang butuhan karong 2028 basig ilad-ilad kay gilad-ilad ra mo ani nila kay nabudol na baya mo sa unit team
no? Ni-admit na baya ang mga DDS nga nabudol pag 2022 election kay tungod ba ani ni suporta mo ni President Bongbong Marcos karon na mga senador nga seemingly supportive. Ganahan ni ko mo President ingon si Duterte. Kaufman na pareha sa iyang gibuhat ni Kuan ba ni Rocking. Wala naman na siya appeal. So, ganahan ko maingon si Kaufman nga pwede bang hilo mo din na kamo mga senadora mo na din na. Wa jud mo katabang ani labad na kana kung order eh. Pero nagsige gyapon siya ilad-ilad po sa ICC. Kato yang giingnan no, iyang pleading sa ICC nga ang Pilipinas kuno okay ra daw kuno nga ari diri dawaton pananglitan lang og mag-interim release. Unya sa iya hapon na nagikan actually ang state of health ni President Duterte Kung nga nahagba. nga iyahang gi-allege nga kanang based on the assessment daw sa murag medical group sa ICC in which ang medical group ningog wala man di man mi kahatag og ginana nga klase nga assessment. So para kang kinsa ning tanan ang pagpangilad-ngilad ni bisan kinsa. I'm sure nga dili na kagalibol ang mga judges sa ICC. These are elected by 75 countries, member countries worldwide, no? Kaya nag-hire na ba ito sila mga interpreter? Nag-hire man itong ICC, di ba? Og interpreter, mga writers, nga mga Tagalog or mga Filipino yes, ba? they're hiring para facilitation. Mas klaro sa jud ang hearing. communication. So, nangutanan siguro mga ICC judges sa mga katuilang gipanghar nga unsa ning mga Pilipino dire tinagalog man narabay mga DDS nga nagsigig away dito sa Sig pangaway, sila nag-away. nagsigig away dito sa gawas sa The Hague. Nakakaloka. Do we have reactions there? Gikan ni Marian gihapon murag dili daw makatabang. Mas Masimpo Marian na gyud si nakasabot. Marian ingon niya si Dikan. Papogi na lang na sa mga senador sa mga DDS wa may gamit sa ICC which is actually What should I bearing? Oy. sa mailad lang lagi ani 2028 ay nung dumikit sa nangilad ninyo. Nakakaloka. Aurora Bukanon sus mga Diyos-yuso may kasalanan yung tao doon na siya hanggang kamatayan. Actually di wa gyud nakatabang sa iyahan no. Ang kaning mga anti-digong di na gyud namutuo. So kaning mga inani nga klase nga communication sa LIDA circus is intended para sa mga DDS. And Huwag nang mabudol. ICC is not the Philippines nga madarag drama-drama mga salida-salida. Dili, uy. Ari lang ta drama-dramas Foreigner ba yan ato na? Mga Oo. foreigner man na, uy, in town. Di mo na mga Filipino in town nyo, madarag kanang mga saleda, gyud dito magpaluoy-luoy and all that. Unya maluoy na ta diri ni Dave kay sige, sinyas kay overtime Hindi na. ko mo tanaw niya. So let's say goodbye, but before that, let us say thank you sa pal na Archbishop Alberto Uy. Pag-una. Yes, newly installed. Oo, and Danay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua ni Dave sa Mako. Kompleto, Brian Incorporado, Ferdy Katubay, Inday Lopez o Maybel Brigoli. Yehey! Wala tayong panahon. Magkita tag balik sunod sa Badupuhon. Di nila yung paborito mga kasaw matag panihapon. Siren.